Tatlong lugar na lang po sa buong mundo ang walang divorce o diborsyo, ang Malta, Vatican at ang Pilipinas. Ayon po yan sa CBCP o ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero sa loob ng 10 taon, dito sa Pilipinas, halos dumoble daw po ang bilang ng mga nais magpaanal o magpawalang bisa ng kanilang kasal. Nababahala tuloy ang simbahang Katoliko. Live mula sa Quezon City Hall, may report si Joseph Morong. Joseph? Sa loob ng 10 taon, tumaas ng 40% yung bilang ng mga gusto magpaanal dito sa Pilipinas ayon yan sa datos ng Office of the Solicitor General. Hearing na lang, then after magbibigay kami ng mga papeles. Hindi inakala ni Sara Paraino na ang pagpapakasal sa kanyang first love na si Ernesto ay mauwi lamang sa annulment. 2003 siya nagpakasal pero pagkatapos lamang ng 2 taon, gusto na niyang lumabas sa relasyon. May ginagawa talaga siyang hindi maganda sa labas. Kaya parati kaming nag-aaway. 4 na taon din dinidinig ang petisyon ni Sara para sa annulment, mas matagal pa sa itinagal ng kanyang kasal. Till death do us part pa nga ba ang sumpaan ng mag-aasawang Pinoy? Sa datos ng Office of the Solicitor General, umabot sa 8,000 noong 1 taon ang nag-file ng annulment cases. Tinatayang 22 kaso yan kada araw. 40% na pagtaas ito mula sa 4,520 na kaso noong 2001. Sa mga nag-file ng annulment, mas marami ang babae at karaniwang nasa 20s nila. 35% sa mga kaso inihain sa unang 5 taon ng kasal. Dismayado ang CBCP sa dumaraming annulment cases sa bansa. It is becoming loose. It's becoming loose in looking at marriage as a union if you like it, until you like it, and then you get rid of it if you don't like it. Hanggat maaari raw, sabi ng simbahan, subukan patibayin ang kasal dahil ang unang tatamaan ng hiwalayan, mga bata. Pero para sa isang annulment lawyer, may mga pagkakataong mas mabuting ipawalang bisa ng kasal kaysa lumala pa ang samahan. Halos lahat naman ng papakasal, meron silang wish, 'di ba, na yung kanilang relasyon ay mag-last forever, no? O hangga't sa mamamatay sila. Pero yung realities ng modern life, yung realities ng marriage, hindi mo talaga mapipigilan na may mga nangyayari. Sabi pa ni Attorney Ursua, panahon na raw para sa divorce law sa Pilipinas dahil ang annulment cases daw sa bansa mas madalas nauuwi sa ayusan. Mahirap daw kasing mapatunayan ang psychological incapacity na basihan ng annulment, kaya hindi na raw sikreto na may mga abogado nagpapackage ng annulment. Sa halagang pwedeng umabot sa 300,000 pesos, siguradong mananalo sa korte ang annulment. Breeds corruption because dun sa mga instances na hindi malinaw yung ground, walang batayan talaga para ipasa walang bisang kasal, pero dahil walang diborsyo, desperado, gusto magpakasal ulit, gustong lumabas sa kasal, it brings corruption. Si Sara, bagaman pinagsisisiyang nagpakasal, may mahalaga pa rin daw naman siyang natutunan. Dapat love mo rin siya. Jessica, sabi nga nito si Archbishop Cruz, mas seryosong desisyon yung pagpapakasal at mas seryosong desisyon yung tapusin ito dahil karaniwan may involved ng mga bata. Jessica? Bago yung ni-report mo, Joseph, na meron na ngayong mga abogado na nag-o-offer ng package deal para sa annulment? Parang open secret siya na parang matapos na kasi usually matagal yung hearing sa mga petition for annulment. Ang ginagawa, yung ibang mga abogado, may mga contact na yan sa loob na psychologist and then judge na para kumbaga package to. Kunin mo ako yung servisyo ko bilang lawyer, meron na akong kilalang psychologist na magsasabi na psychologically incapacitated yung asawa mo and the judge will readily agree kasi kasama rin namin sa network. Kasi sa Amerika, alam ko merong mga injury lawyers talaga, yung mga nag-advertise pa sa TV. Mukhang dito sa Pilipinas, meron ng linya o specialization for annulment. Illegally. Pero alam mo yung psychological incapacity na madalas na nirarason for annulment, no? I understand ang broad o ang lawak ng sakop niyan? Mahirap din patunayan siya kasi parang ang sinasabi nga ni Attorney Ursua, para mo maipasok yung psychological incapacity, ang dami mong kailangang improve. Ang solusyon niya dyan, yung divorce law will provide very specific grounds for annulment para hindi ka na mag-resort dun sa
to be creative at ipapasok mo din sa psychological incapacity, yung sa divorce will provide you very specific grounds for annulment, for divorce, para maghiwalay kayo. Medyo general, medyo malawak nga yung psychological incapacity, but usually, yun lang yung pinapayagan ng court. Okay, so two realities now, no? Mahal, mabagal, matagal yung proseso, and yet, more and more Filipino couples are seeking annulment. That seems to be what is happening now. Ang sinasabi ni Archbishop Cruz is may pagbabago sa kultura. Ang may analysis siya dyan, the farther you are from the center, the farther you are from the urban areas, sa mga probinsya, medyo yung mga tao, medyo sacred pa yung pagtingin sa marriage. But when it comes to yung mga cities na medyo exposed sa ibang realities ng ibang bansa, ng ibang kultura, medyo nagbabago yung pagtingin sa konsepto ng kasal. Okay, pero hindi na di-discourage yung mga tao kahit mahal, mabagal yung proseso. Marami pa rin ang nagpa-file for annulment. Huh? That's correct. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.